Ang bidyong ito ay mula kay Reddit user LividExcuse1640. Ayon sa kanyang kaibigan, nakapasok na siya sa loob ng abandonadong bahay at tila ang mga dating nakatira dito ay nagmadaling umalis o bigla na lang nawala dahil naiwanan sa loob ang kanilang mga makakalagang gamit. At bago pa man magtagal ang kanyang kaibigan sa loob, nakarinig ito ng tunog na tila may papalapit sa kanya. Kaya naman dali-dali itong tumakbo palabas ng bahay. Isang gabi, isinama siya ng kanyang kaibigan sa abandonadong bahay para ipakita ito sa kanya. Pero habang tinatapatan nila ito ng flashlight, ay meron silang napansin na makapanintig balahibo. Oh, yo, go. Nakita mo ba? Kung titignan mo na maigi ang video, makikita mo tila isang maputing batang lalaki na sumisilip mula sa bintana na nagpakilabot sa kanila, kaya dali-dali silang umalis palayo sa abandonadong bahay. Kapansin-pansin na tila walang detalye ang mukha nito at purong puti lamang. Pero kayo pa rin ang bahalang humusga kung ano sa tingin nyo ang imaheng ito. Isa nga kaya itong multo? Ito nga kaya ang dahilan kung bakit umalis ang mga dating nakatira dito? O isa lamang itong tao na walang matirahan? Ang sikat na Jordanian ghost hunter na si Ehab Kasmea ay bumisita sa isang haunted apartment na pinaniniwala ang pinamamakayan ng isang multo o jinn. Ayon sa kwento na may-ari nito, may isang binatiliwang nanunuluyan noon sa apartment ang bigla na lang nawala sa kanyang sarili. Isang araw, narinig ng mga kapitbahay na sumisigaw ang lalaki, kaya naman agad nila itong pinuntahan at nagulat sila nang makitang sugatan na ito at punong-puno ng dugo. Sa umpisa pa lang ng paglilibot ni Ehab, naramdaman niya na agad na hindi siya nag-iisa at meron pang ibang naroon sa loob. At habang kinukwento niya nga ang mga nangyari sa apartment, ay bigla na lang nangyari ito. بعد ما طلعوا يكحشوا من الدار لقوا مشطب حاله مشرح حاله وكلنا بنعرف انه الجن بسم الله الرحمن الرحيم بحب الدم. بسم الله الرحمن الرحيم. حسيت بإشي. Narinig ni Ehab na tila may kumikilos sa isang kwarto at maya-maya pa, bigla na lang sumara ang pintuang ito. Pero nakita mo ba kung ano ang hindi niya nakita ng mga oras na ito? Hindi niya ito napansin pero sinabi ito sa kanya ng kanyang mga viewers sa livestream at kung pababagalin mo ang video, makikita ang isang imahe na mabilis na nagtago sa loob ng kwarto bago pa man niya makita ang pagsara ng pintuan. غير الريحة. ولا كاين ملحم حاله افي الريحة. Nakita ni Ehab kung saan sinaktan ng lalaki ang kanyang sarili at magpasa hanggang ngayon ay hindi pa rin nalilinis ang mga dugo nito na ayon kay Ehab ay gusto ng jinn. Sa pagpapatuloy, sinubukan patayin ni Ehab ang kanyang flashlight para malaman kung muling magpapakita ang jinn at ilang saglit pa nga ang lumipas. بعت لي رسائل إيهاب في واحد جوا. إيهاب في واحد جوا هون. وينه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. وحياة الله الكل بقول لي إنه في كان واحد لما أنت كنت معتم. بسم
بسم الله الرحمن الرحيم. Muling nagpakita sa kwarto ang tiyuma ni Jean at sa pagkakataong ito ay nakita na ito ni Ihab. Agad niyang pinuntahan ng kwarto pero wala naman siyang nakitang kahit ano na nasa loob. Ginawa niya ang paglilibot na ito nang nakalive, kaya naman hindi magiging ganun kadali kung dadayain niya lang ito. Gayunpaman, kayo pa rin ang bahala magpasya kung maniniwala ba kayo o hindi. Isa nga kaya itong Jean o multo? O gawa-gawa lang din ang lahat ng ito? Ang channel na Paranormal MI na pagmamay-ari ng isang Turkish na si Ali Aslan ay kalimitang nag-a-upload ng mga videos ng kanyang paglilibot sa mga abandonado at haunted na lugar. January 15, 2021, in-upload ni Ali yung video ng kanyang pag-iimbestiga sa isang bahay sa gitna ng kakahuyan na tinatawag ng mga kalapit na residente bilang murderous house. بسم الله لا إله إلا الله محمد رسول الله الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا الله بسم الله بسم الله yüz bir kelime illa ittamatim işeri mahalak Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah La ilahe illallah Resulullah Özü bir kelime illa ittamatim işeri mahalak Bismillahirrahmanirrahim La ilahe illallah. Nasıl bir şimşek çaktı arkadaşlar? Dahil sa lakas ng kidlat, halos maliwanagan na ang buong paligid. Pero hindi napansin ni Ali na tila meron nang nagmamasid sa kanya. Kung hindi mo rin ito napansin, narito muli ang video. Resulullah Öz bir kelime illa ittamatim işeri mahalak Bismillahirrahmanirrahim. La ilahe illallah. Nasıl bir şimşek çaktı arkadaşlar? Nakita mo ba? Dahil sa malakas na kidlat na nagpaliwanag sa buong lugar, lumitaw ang itim na figurang ito na tila isang tao na nakatingin lang kay Ali. Ano sa tingin niyo ang imaheng ito? Isa nga kaya itong multo? O isa lang din itong tao na walang matirhan at sa abandonadong bahay na lang na piling manuluyan? Kayo nang bahalang umusga. Ang Korean ghost hunter na si Dodge Michael ay naglibot sa isang abandonadong bahay na pinaniniwala ang haunted. At sa umpisa pa lang halos ng kanyang video, sa pagpasok niya sa loob ng bahay ay may nakuhanan agad siya na makapanindig balahibo. 누구세요? 누구십니까? 예? Misteryosong umangat at lumutang sa hangin ang sombrerong ito na nagbigay agad ng kilabot kay Michael ng mga oras na yon. Gayunpaman, pinagpatuloy niya pa rin ang paglilibot.
소리 위에서 어? 뭐? 어? Nakarating si Michael sa elevator na ito at sinubukan niya itong pindutin. Pero matapos nito, nagulat siya nang bigla na lang niyang marinig na tila may pumipindot sa mga baton. Pero mas kinalabutan siya nang marinig niya na tila may kumakatok mula sa loob ng elevator. 계십니까? 얘기 나눌 게 좀 있겠습니까? 어? 뭐라고? 방금 들은 사람? 뭐 없어. 내가 듣기로 할 얘기요. 왕견이 뭐라 예? 예? 뭐라는 거야? Nang makarating si Michael sa basement, dito na nagumpisang magloko ang kanyang kamera sa di malamang dahilan. Nagumpisa na din siya makarinig ng mga boses at tunog na tila may kumikilos dito. Pero pang pinaka nakakakilabot sa lahat ay ang nakuhanan niya sa bahaging ito ng video. 혹시 계십니까? Sa pintuang salaming ito, makikita ang isang asul at transparent na imahe na mistulong isang mukha ng babae na may sirang bibig. Nalabis na nagpakilabot kay Michael nung gabing yun at nagpatakbo sa kanya palabas ng bahay. Makikita pa na tila gumagalaw ang imaheng ito at unti-unti naglaho. Pero isa nga kaya itong multo? O gawa-gawa lang ni Michael ang lahat ng ito? Kayo, ano sa palagay nyo? October 30, 2020, kumasa ang Tokomi sa Gaano Kalakas ang Tama Mo Challenge ng Red Horse. Sa challenge na ito ay kailangan nilang umubos ng isang bote ng beer habang mag-isa sa isang kwarto ng abandonadong bahay. Para sa seguridad ng Tokomi, makakasama nila bilang gabay ang paranormal expert na si Ed Kaluwag na isa sa mga pinakasikat dito sa Pilipinas. Tinatakpan yung salamin kasi unang-una nakatapat siya sa pinto. Ito yung nagiging portal o daanan ng mga spirito. So tanggalin natin. Huwag na po. Hindi pa nais-nais eh. So, May pinto. pwede naman nating simulan yung challenge. Sa umpisa ng video ay mukhang wala namang kakaibang nangyayari at nagkakatuwaan pa sila. Pero sa bahaging ito ng video ay nagsimula na silang makaramdam ng kakaibang presensya. Ang unang challenger ay si Lester at kailangan niyang ubusin ng beer na mag-isa sa isang kwarto. Based dun sa nakita ko kanina, meron tayong prominenteng mga spirits nandito. Meron ako nakitang babae, parang mayordoma.
Tapos mayroon ako nakitang mataas na lalaki. So, kung dinisturb mo sila, ginulo mo sila, possibilities magagalit sila. Basta nakakaramdam na ako, tol. Hindi ni sa Bay, okay ka pa? So, mayroon bang pakiramdam na kahit kaunti lang tayo, tapos biglang parang ang sikip-sikip. Yeah? Di ba? Feeling mo parang napakadami Bakit ganun? Ba't ano pa yun? Okay? It's because hindi lang naman talaga tayo ang narito. So, we have someone here. Nandyan. We also have nandun sa pinanggalingan natin. Hindi, kaya parang may nakita kanina si ano. From doon sa tapat ng nasa loob siya ng mirror at lumabas. Dan! Bay, Nang matapos si Lester sa challenge, ay sinabi niyang nang pumasok siya sa kwarto ay nakasara pa ang mga cabinet, pero sa ikalawang pagtingin niya dito ay nakabukas na ito. Mapapansin pa nga sa video na tila may sinasara pa si Lester. Ang ikalawang challenger ay si Oliver, pero di katulad kay Lester, kailangan naman niyang ubusin ng beer sa kwarto sa second floor. Habang nasa ibaba naman sina Lester, Hiroshi at Ed, ay may napansin lang akong kakaiba sa bahaging ito ng video. Meron po bang posibilidad na yung babae po na sinasabi niyo nasa taas po ngayon? Yes. Kasi area niya to eh. Ibig sabihin, possible na siya binibisita niya bawat room. Nakita mo ba? Mapapansin sa hagdanan ang biglang paglitaw ng puting imaheng ito. Maaaring isa lang itong kortina, pero hindi na ito ulit nagpakita sa video. At saradong-sarado ang bahay noon, kaya naman walang hangin ang pwedeng magpagalaw dito kung kortina man ito. okay. Parang patagal ng patagal, medyo. Hindi siya pwedeng, ganun, kamustahin. Okay. Sensya na po ulit. Wala naman siya kasama dun, di ba? Mapaubos naman na. Nandito tayong lahat eh. Mga karepa. Snack. Pawis ka, tol. Kaya nga eh. Maubos ko naman. Habang nasa taas si Oliver, ay nakarinig siya ng malakas na kalabog na gumulat sa kanya, kaya nabitawan niya ang kanyang flashlight. Ngayon, ang tanong dito ay ano o sino ang pwedeng gumawa ng tunog na ito. Gayong nag-iisa lang naman si Oliver sa kwarto ng mga oras na ito. Ang huling challenger naman na si Hiroshi ay kailangang upusin ng beer sa loob ng banyo ng nag-iisa. Sa una ay nagpipiro pa ito at iniharap pa sa salamin ng ulong ito. Pero maya-maya pa, Meron daw isang kwarto na ayaw niyang papasukan sa lahat ng in-examine niya. Meron daw siya isang lugar na ayaw papasukan. At Gusto. What the? Bay, Tol, okay ka lang dyan? Okay lang ako. Meron lang nakarinig si Hiroshi ng pagkatok sa loob ng banyo at hindi niya alam kung ano mang gumagawa nito. Gayunpaman, natapos nila na maayos ang challenge, pero bago matapos ang video ay meron pang nakuhanan ng camera na talaga namang nakapangingilabot. Tatanungin kita ulit, nakita mo ba? Tumingin ka sa likod ni Ed Kaluwag at mapapansin mo ang tila imahe na mabilis na nagtago sa kanyang likuran. Kung gusto nyo mapanood ang kabuuan ng bidyong ito, bisitahin nyo lang ang Red Horse Lakas Tama channel. Kung bago ka pa lang sa channel ko, ilang ulit ko nang naitampok ang sikat na Jordanian ghost hunter na si Ehab Kasmea dahil sa mga makapanintig palahibo na video nito. Tampok natin ngayon ang isa sa mga video ni Ehab habang naglilibot siya sa isang abandonadong bahay na pinaniniwala ang pinamamahayan pa rin ng multo ng pamilyang dating nakatira dito. ولا شبك العنكبوت الهم أنا بكره الدور اللي أولها حمام إيه شو مالني سامع صوت حركة
إيه؟ بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا إله إلا الله. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات. بسم الله الرحمن الرحيم. الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض لا إله إلا الله. Sa paglilibot ni Ahab sa abandonadong bahay, naramdaman niya na tila may kumikilos at mayroong naroon sa loob. Pero hindi niya ito makita at mahuli sa kamera. Sa pagpapatuloy, nakarinig si Ahab ng tunog na talaga namang makapanintig palahipo. تبت. اسمعوا. بسم الله الرحمن الرحيم. 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 أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. خلاص. بسم الله. Maririnig sa video ang boses ng tila isang babae na umiiyak sa loob. Pero kahit hanapin niya kung saan ito nagmumula, ay hindi niya ito makita. Maya-maya pa, may nahagip ang kamera ni Ahab na hindi niya nakita ng mga oras na ito at napansin lang ng ilan sa kanya mga viewers. Panoorin mo mabuti ang video ito. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Nakita mo ba? Sa bahaging ito ng video, makikita sa likuran ng pintong ito na tila may sumisilip kay Ahab ng mga oras na yon, na agad ding nagtago at nawala. Wala kang makikitang detalye sa imaheng ito at mistulang anino lang. Pero isa nga kaya itong jinn o multo? Totoo nga kayang haunted ang lugar na ito? O gawa-gawa lang ni Ahab ang lahat ng ito? Kayo nang bahalang umusga.
Si Fabio ng Archivo Extinto Channel ay bumisita sa isang abandonadong bahay na pinaniniwalaang haunted. Ang bahay na ito ay kilala bilang La Casa del Espantapajaros na sa Ingles ay The House of the Scarecrow. Sinasabing sa lugar na ito ay nagpapakita di umano ang isang multo na tinatawag naman nilang multo ng Scarecrow. At sa paglilipot nga ni Fabio kasama ang kanyang cameraman ay nagumpisa agad maganap ang mga kakaibang pangyayari. Se me afiguró como una cruz. ¿Una cruz? Nagulat si Fabio nang makita niyang malaglag ang mga batong ito na tila may kung anumang nasa likod na nagtulak nito. Gayunpaman, pinagpatuloy pa rin nila ang paglilipot. Está súper atorada, güey. Está súper atorada, güey. Un dedo trata. ¿Ya? Es como una pipa, ¿no? Creo que sí. ¿Sigues? Ah, no mames. ¿Qué? No. Cuidado. Hola. Nakakita si Fabio ng isang totem na pinaniniwala ang gamit di umano ng mga mangkukulam. Maya-maya pa, biglang sumara ang pintuang ito. Pero nang i-check nila kung may ibang taong naroon, ay wala naman silang nakita na kahit sino. Güey, ve esto. O sea, no sé si tocarlo es lo que tenga que hacer, pero vele los ojos, güey. Los tiene cosidos. Binalikan ni Fabio ang totem at inilagay ito sa kanyang bulsa. Matapos nito, napagpasyahan nilang lumabas at dito ay may nakuhanan sila na talaga namang nakapangingilabot. Güey, allá, cuidado. Se vio algo allá. Güey, allá. Güey, cuidado. Hola. ¿Qué viste? No sé, pero algo se vio. Solo vi que algo se metió aquí, güey. Isang imahe ng tao ang sumilip sa kanila na hindi napansin ni Fabio pero nakita naman ng kanyang cameraman. Sinubukan nilang puntahan at hanapin kung saan nagpunta ang imahe pero hindi na nila ito ulit nakita. Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa video? Haunted nga kaya ang lugar na ito? Ito nga kaya ang sinasabing multo ng Scarecrow? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. Ang video ito ay mula sa channel na Southern Afterlife. Ang nagmamay-ari ng channel na ito na si Josh ay bumisita sa isang lumang bahay na matagal nang abandonado. Hindi siya nagkaroon ng pagkakataong makapasok sa loob ng bahay dahil nakalak ito at walang pinapayagan na pumasok dito. Kaya naman napagpasyahan ni Josh na sa labas na lang maglibot at mag-imbestiga. People have said that they've seen full-bodied apparitions at those two little cabins, so I definitely want to check those out, but I'm seriously getting a bad vibe right here. I don't know if it's something trying to warn me that someone's coming. Kind of a bad picture. You can see the old bed in there.
Maririnig ang mga tila sigaw ng isang babae mula sa loob ng bahay. Pero makalipas pa ang ilang minuto ay mayroong nangyari na mas makapanindig balahibo. What was that? I'm on a wooden deck. It sounded like someone walking on it. I'm the only one out here. What the hell? I don't know, guys. Habang sinusubukan ni Josh na makipag-usap sa mga di umano'y espiritu gamit ang isang app, nakarinig siya ng mga yabag mula sa kanyang likuran. Agad niyang sinundan ng tunog at hinanap ang posibleng pagmulan nito. Pero nagulat siya nang makita niyang gumagalaw ang rocking chair na ito. Matapos may i-upload ni Josh ang video sa YouTube, ilan sa kanyang mga viewers ang may napansin agad na kakaiba sa umpisa pa lang ng video. Hello? Is there anybody out here? Habang naglalakad si Josh sa paligid ng bahay, natapatan ng kanyang kamera ang tila isang transparent na imahe ng isang babae na may itim na kasuotan. Totoo nga kaya ang kanyang mga nakuhanan sa bidyong ito? Isa nga kaya itong multo? O gawa-gawa lang ni Josh ang lahat ng ito? Kayo nang bahalang humusga. Muling nagbabalik ang Korean ghost hunter na si Dutch Michael na madalas nating maitampok sa mga nakaraan nating video. At sa pagkakataong ito, si Michael ay bumisita sa isang abandonadong bahay na pinaniniwala ang pinamamakayan pa rin ng mga multo ng dating nakatira dito. At sa umpisa pa lang ng kanyang paglilibot ay nakuhanan niya agad ito. 뭐야? 어? 뭐야? 깜짝이야. 뭐야? 잠깐만요. 어? 누구세요? 누구십니까? 잠깐만, 누구세요? 아, 심장 좀 엄청 아프네, 갑자기. 아. 하지 마세요. 하지 마시라고 했습니다. 하지 마세요. Bago makapasok sa loob ng bahay si Michael, napansin niya agad na gumagalaw ang salaming ito. At sa kanyang pagpasok sa loob, nakuha na naman niya na tila may nagbubuklat sa librong ito. Matapos nito, nakita naman niya sa isang kwarto ang kusang paggalaw ng bagay na ito. 너 뭐 하는 거? 잠깐만. 아, 여기 누구 있는데 잠깐만. 누구 있어?
Sinubukang buksan ni Michael ang isa sa mga pintuan pero hindi niya ito maitulak at tila may kung anumang naroon na pinipigilan siyang pumasok. Ilan saglit pa ang lumipas, nakita naman niyang sumara ang pintuang ito at nang i-check niya ang loob ng banyo ay bigla na lang itong muling nagsara. 누구세요? 누구야? 누구? 뭐야? 모자 쓴 Sa pagpapatuloy, nakakita naman si Michael ng isang itim na imahe na naglalakad sa labas. Agad niya itong pinuntahan pero wala naman siyang nakitang kahit ano na naroon. 밖에 누구 있죠? 밖에 누구 있죠? 지금 잠깐만 지금 뭐 와! Habang nakatayo sa tapat ng pintuan si Michael, nakita niyang muli ang imahe. Pero sa pagkakataong ito ay tila sumisilip ito sa kanya. Di pa dyan nagtatapos dahil yung mga sumunod na nangyari ay mas nakapangingilabot. Makikita sa video ang pagsara ng pintuang ito. Nadadaanan sana ni Michael palabas ng bahay. Maya-maya pa, muling sumilip kay Michael mula sa isa pang pintuan ang imahe. Ligtas namang nakalabas si Michael ng abandonadong bahay. Pero totoo nga kaya ang kanyang mga nakuhanan sa bidyong ito? Isa nga kaya itong multo na nagambala niya? Kayo nang bahalang umusga dahil nasa inyo pa rin ang desisyon kung maniniwala ba kayo o hindi. Ang bidyong ito ay mula sa isang Japanese horror channel na LOL Koritasu. Sa pagkakataong ito, sila ay pumisita sa isang abandonadong bahay sa Japan na pinaniniwala ang haunted at dinarayo ng mga ghost hunter. Sa kanilang paglilibot sa loob ng bahay, nagumpisa na agad makuhanan ng kanilang kamera ang mga kakaibang bagay.手書きでいろいろ詩。あ、本当だ。Nakuhanan ng kamera ang mga kakaibang tunog na mula sa kanilang paligid. At sa bahaging ito ng video naman ay nakuhanan di umano'ng tila isang babae na may mahabang buhok at puting kasuotan. Sa pagpapatuloy, nag-iwan sila ng kamera sa isang kwarto at dito ay nakuhanan naman nila ito.
Nai-record ng camera sa isang kwarto ang tila tinig ng isang babae. Pero habang nag-iisa ang isa sa mga ghost hunter, muli nitong nakuhanan ang di umano'y babaeng nakaputi. 前はお札、後ろは神棚。ちょっとライト消します。前はお札。 Mula sa pintuan ng kwarto, nahagip ng kamera ang isang puting imahe na unti-unting umaangat at naglaho na hindi napansin ng lalaking ito na Totoo nga kaya ang kanilang mga nakuhanan sa bidyong ito? Isa nga kaya itong multo? O gumagawa lang din ang lahat ng ito? I-comment nyo lang sa ibaba ang inyong opinion. At dito na nagtatapos ang ating video. Kung nagustuhan mo ang bidyong ito, sana ay mag-iwan ka ng like at ng iyong komento. At kung hindi ka pa nakasubscribe sa channel na ito, ay mag-subscribe ka na at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago nating upload. O paano? Paalam mo na sa ngayon at kita-kits na lang sa susunod nating video. Maraming salamat. Hi! Kung meron ka mga videos na pwede nating i-content sa ating munting channel, i-email mo lang ito sa sircripstv@gmail.com o kaya naman na i-PM mo lang ako sa ating Facebook page. Maraming salamat.